Mayroong isang kwento ng alamat tungkol sa rock formation na kahawig ng isang dambuhalang ahas na makikita sa Naka Cave o yung gib ng ahas sa Thailand. Ayon sa kwento nung unang panahon, mayroong isang napakalakas at magandang prinsipe ng naga o mga nilalang na engkanto na lahi ng mga ahas na nagngangalang Welu. Siya ang tagapangalaga ng ilog at naninirahan sa isang magarang palasyo sa ilalim ng tubig. Isang araw na isipan niyang magmasid sa mundo ng mga tao, nakita niya ang isang napakagandang babae at nabighani siya dito. Upang makilala at makasama ang babae, nagpalit siya ng anyo bilang isang tao. Nagkakilala sila at nagkatuluyan at namuhay ng masaya at nagkaroon ng anak. Ngunit ang kanilang masayang buhay ay nasira ng malaman ni Praia Nagi, ang hari ng mga naga, ang ginawa ni Yuelu. Labis na nagalit si Praia Nagi dahil ipinagbabawal sa kanila ng mga lahing ahas na umibig sa tao. Bukod pa rito, may isa pang masamang balita. Isang malaking propesya ang nagsasabing magkakaroon ng tagutom at matinding salot sa kanilang kaharian sa ilalim ng tubig dahil sa isang sumpa. Naniniwala ang Haring Praia Nagi na ang pagsuway ni Welu ang sanhi ng sumpa. Dahil sa matinding galit, isinumpa niya si Yuelu at ang kanyang pamilya. Naging bato si Welu at ang kanyang asawa at anak at nabago ang kanilang paligid. Ang sumpa ay nagbago sa buong lugar. Ang buong katawan ni Welu mula sa ulo hanggang sa buntot ay naging bato. Ang kanyang ulo ay naging malaking batong hugis, ulo ng ahas na makikita sa tuktok ng bundok. Ang kanyang katawan na parang balat na may kaliskis ay ang mga batong parang kaliskis ng ahas na makikita sa paligid. At ang kanyang buntot ay ang mahabang batong nasa paanan ng bundok. Ang batong ito ay ngayon ay tinatawag na Naka Cave o yung gib ng ahas. Ang mga lokal ay naniniwala na ang mga batong ito ay totoong ang labi ng prinsipe ng naga na sinumpa. Ang kwentong ito ay nagsisilbing paalala ng kapangyarihan ng pag-ibig, ngunit pati na rin ng kahalagahan ng pagsunod sa tradisyon at batas. Dahil dito, maraming tao ang dumadalaw sa lugar upang makita ang mga batong ito at pakinggan ang kwento ng pag-ibig at trahedya. Isang anak na isinumpa ng kanyang ina na maging bato dahil sa hindi pagkilala nito sa sariling ina. Nagsimula ang kwento noong unang panahon sa isang maliit na nayon sa baybayin ng West Sumatra. Naninirahan ng isang babae na ang pangalan ay Mande Rubaya. Siya ay nabubuhay ng mag-isa kasama ang kanyang nag-iisang anak na si Malin Kundang matapos yumao ang kanyang asawa. Mahirap lamang ang kanilang buhay at tanging ang pagbebenta ng isda at iba pang gawain sa nayon ang kanilang kinabubuhay. Si Malin ay isang masipag at matalinong bata at mahal na mahal niya ang kanyang ina. Subalit, sa kabila ng kanilang pagmamahalan, palagi niyang iniisip kung paano niya aalisin sa kahirapan ang kanyang ina. Sa paglaki niya, nangangarap siyang maglayag at hanapin ang kanyang kapalaran sa ibang lugar. Isang araw, dumaong sa kanilang nayo ng isang malaking barko ng isang mayaman na mangangalakal. Nakita ito ni Malin bilang isang pagkakataon. Nakiusap siya sa kanyang ina na payagan siyang sumama sa barko upang magtrabaho at maghanap ng magandang buhay. Noong una, ayaw pumayag ni Mande Rubaya dahil sa takot na baka may masamang mangyari sa kanyang kaisa-isang anak. Ngunit sa pagpupumilit ni Malin at sa pangako nitong babalik siya at yayaman, buong puso siyang pumayag. Sa pag-alis ni Malin, humingi siya ng pangako, "Anak, pangako na babalik ka sa akin kapag yumaman ka na. Hihintayin kita." Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng maraming pagsubok, kabilang na ang pakikipaglaban sa mga pirata. Sa kanyang kasipagan at talino, umasenso siya at naging isang matagumpay na mangangalakal. Nagkaroon siya ng sariling barko at kayamanan. Sa huli, pinakasalan niya ang isang napakagandang babae na anak ng isang dugong bughaw. Sa tagal ng panahon, nakalimutan ni Malin ang kanyang pinagmulan at ang kanyang ina. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang bagong yaman, asawa at karangalan. Pagkatapos ng maraming taon, bumalik si Malin Kundang sa kanyang nayon. Nakasakay siya sa isang napakagandang barko
kasama ang kanyang asawa at mga tauhan. Kumalat sa buong nayon ang balita tungkol sa pagdating ng isang napakayamang tao at marami ang lumabas para tingnan siya. Narinig ni Mandirubaya ang balita at dali-dali siyang tumakbo patungo sa dalampasigan. Lumapit si Mandirubaya sa kanyang anak at sinabing, "Malin, anak ko, bumalik ka na." Sigaw niya umiiyak sa tuwa. Ngunit si Malin na nahihiya sa kanyang matanda at gusgusing ina sa harap ng kanyang magarang asawa at mga tauhan, ay itinulak siya palayo. "Sino ka?" tanong niya ng may pagmamataas. "Hindi ko ina ang isang pulubi na tulad mo." Nagulat at nasaktan si Mandirubaya sa pagtanggi ni Malin. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ng kanyang sariling anak. Muling nagmakaawa ang ina, ngunit patuloy na itinanggi at nilait ni Malin ang kanyang ina. Sa matinding kalungkutan at sakit, tinaas ni Mandirubaya ang kanyang mga kamay sa langit at nanalangin, "Panginoon, kung siya ang aking anak, isumpa mo siya at gawin siyang bato bilang parusa sa kanyang pagiging walang utang na loob." Pagkatapos niyang bigkasin ang mga salitang iyon, biglang dumilim ang kalangitan. Malakas na hangin at ulan ang bumuhos at biglang nagkaroon ng napakalaking alon na tumama sa barko ni Malin. Sa gitna ng malakas na bagyo, unti-unting naging bato ang katawan ni Malin. Ang kanyang barko at mga ari-arian ay nagkawasak-wasak din at naging bato. Hanggang ngayon, makikita pa rin sa Hermanis Beach sa Padang, West Sumatra, ang isang bato na may hugis ng isang tao na nakayuko na sinasabing labi ni Maling Kundang. Ang alamat na ito ay nagsisilbing paalala sa lahat na huwag kalimutan ang pinagmulan at laging igalang ang magulang. May isang uri ng nilalang na nakatira sa mga kahoy o haligi ng bahay na naging sanhi upang hindi na nagigising ang isang tao. Ito ay ang batibat, isang uri ng nilalang na kasama sa ating mga matatandang alamat. Kilala ito bilang sanhi ng bangungot o sleep paralysis sa Ingles. Sa sinaunang panahon, may isang matanda na naninirahan sa isang liblib na kagubatan. Tahimik at payapa ang kanyang buhay at nakatira siya sa isang malaking puno na tinatawag na balete. Nang dumating ang mga tao at nagsimulang mamuhay sa lugar na iyon, kinailangan nilang putulin ang mga puno kasama na ang bahay ng matanda. Dahil sa galit at kalungkutan, sinumpa ng matanda ang mga taong gumawa nito. Nang mamatay ang matanda, ang kanyang espiritu ay nagbago at naging isang batibat. Ang batibat ay sumasapi sa mga kahoy na haligi ng mga bahay ng mga taong naninirahan sa lugar. Sa gabi, habang natutulog ang mga tao, naghihintay lang ang batibat sa kanyang pagkakataon. Kapag may taong natulog malapit sa haligi na kanyang pinaninirahan, dadaganan ng batibat ang kanilang dibdib para hindi sila makahinga. Ang tanging paraan para makawala sa batibat ay ang subukang gisingin ang sarili sa pamamagitan ng paggalaw ng mga daliri sa kamay o paa. Layon sa alamat, ito ang tanging paraan para mabasag ang sumpa ng batibat at makabangon mula sa bangungot. Ang kwento tungkol sa batibat ay popular sa folklore ng mga Ilocano at Tagalog. Sa wikang Ilocano, ang mismong salita para sa bangungot ay batibat na nagpapakita kung gaano kalalim ang koneksyon ng nilalang na ito sa kanilang kultura. Ito ay isang paalala sa mga tao na igalang ang kalikasan at ang mga espiritu na naninirahan sa mundo. Ito rin ang pagpapaliwanag ng mga Pilipino sa mga hindi may paliwanag na karanasan na nangyayari sa pagtulog. At kung nais mo ang ganitong kwento, halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at mga kababalaghan.